Yes, approve ulit yung loan ko dito kahit na bad credit na ako sa kanila. Ilang beses na ako na overdue pero minuto lang pasok agad sa GCash ko nang walang bawas. No collateral, one valid ID lang at pwede pang makapag-multiple loans sa kanila. SEC registered and CIC compliant. Pero syempre, kahit na gaano kaganda yung isang loan application, meron at meron pa ding negative feedback dito. Kaya i-check ulit natin at i-update natin itong si Cashify na pwede nga ma-download sa Play Store at sa App Store. At requested nga din ng dalawa nag-comment sa may previous upload ko. Kaya shoutout kay Baby Rose Famodulan at kay The Barb Wire. Pa-review daw ng interest ni Cashify. So yan nga yung gagawin natin, iisa-isahin natin yung interest nila. Dahil pwede nga itong bayaran ng 3 terms, 5 terms hanggang 7 term. At 187 days nga. Hindi lang siya 7 days. Kaya ayon, umpisahan na natin. Up to 90,000 pesos nga pala yung pwedeng ma-loan dito. At under siya ng Sun Loan Lending Investors Corporation. At disclaimer lang, hindi ito sponsored. Nasa sa inyo pa din yung pinaka 100% decision kung maglo-loan kayo dito or hindi. So ito ay awareness kung ano ba yung i-expect nyo dito sa may Cashify once na kayo ay mag-try. Syempre, always be a responsible borrower. Pag in-accept mo yan, dapat alam mo yung due dates mo, kaya mong bayaran doon sa may araw na yon. So kung hindi, kung wala kang ina-expect na pera doon sa mga due dates na yon, para iwas sakit ng ulo at sakit sa bulsa, huwag po munang i-accept. So eto na nga, same day approval talaga dito. So kung pabilisan lang, pasok din itong si Cashify. At 2023 pa nga pala to na-release. So dati itong Casyola, ngayon ay nag-rebrand sila into Cashify. So yan na yung pinaka-homepage nila at yun nga lang dahil ako ay meron ng bad credit history sa kanila, ang tagal tumaas ng aking credit limit. So the same pa din na 1,000 pesos. Pero at least, ang bilis pa din nila mag-approve kahit na meron kang bad record sa kanila. So sa may 7 terms nga, ayan, i-check natin yung interest. Kung 1,000 pesos and 7 terms ang ating pipiliin, meron tayo dito ang repayment na, ayan. So 325, 4 na beses tayong magbabayad, saka 2 beses na 297. At yung mga pagitan na to ay 15 days. Nakalagay na din dito yung pinaka-principal amount. So, hinati na nila kung bakit nagkaroon ng 325 na babayaran. So, kung mapapansin nyo, pababa ito ng pababa. So, hindi siya fixed. At yan nga yung kukumputin din natin. Dahil may nakalagay sa ibaba nila na total interest and service fee computed at 0.4% per day daw. So, aalamin natin kung totoo ba yung 0.4%. At nung kinompute ko na nga, ayan, medyo hindi siya tugma sa may computation na nasa may screenshot ko na yan. So kung nga inutang ko ay 1,000 pesos, ang babayaran ko ay, so tinotal ko na yan, 4 na 325 at 2 297. Total of 1,894. So yung kabuuang interest at service fee ay pumapatak sa 894. Halos 89.4% nga ng hiniram natin na 1,000 yung dagdag. Halos 89.4%, di ba? At i-check natin dahil 187 days to pay daw. So kung 187 days talaga ang loan term, mas lalong hindi siya tugmas 0.4% per day sa total na pinapabayad sa atin. So ganito nga yung computation kung 0.4%. Yung 1,000, ita-times ko lang dito sa may 0.004 at times 187. So 187 days yon. Total of 748. So, dapat yung interest and fees lang ay 748. Kaya dito sa may 894 na una nilang itinubo sa atin, service charge and interest rate ay dapat 748 lang. So, meron silang sobra na 146. At kapag binaliktad naman natin yung pagkukompute para malaman yung tunay na daily rate na sinasabi nilang 0.4%, ay ganito lang. So, 894, ayan, i-divide lang natin dun sa may na-compute natin na 1,000 times 87. So, lumalabas na 0.00478. Ayan, 0.478% per day. Hindi siya eksaktong 0.4%. Paano naman kapag 5 terms yung ating pinili? So, ito yung computation. 4 na beses ako magbabayad ng 404
Total of 1,616. Yan pa lang yon ha. Pero, magkano ba yung pinaka lumalabas dito na interest? Dahil ang claim nga ay 0.4% per day lang. So, yung pinaka-interest na lumalabas ay 616. Interest plus service charge na. So, yung 1,000 pesos, i-multiply natin sa may 0.004 at i-multiply natin sa days na sinasabi nilang 187 days. So, 748 ang lumalabas. At pagka kinompute natin to, 1,000 i-times natin sa 187 days divided by 616 equals 0.329% per day. So, medyo mababa siya sa may 0.4%. So, ang comparison sa 7 terms, ito ang tubo, 894. At dahil nalilito nga ako, bakit 187 days? Dahil nung kinompute ko nga kung ilang days mayroon dun sa may 7 terms, ay lumalabas na 172 days lang. So, possible dito na kabilang din yung 15 days before tayo mag-loan sa kanila. So last naman, paano kapag 3 terms ang pinili ko? So eto na yung lalabas. 2 beses ako magbabayad ng 675, which is lumalabas na 350 pesos yung pinaka-total na tubo, service charge and interest nila. So para sa may 3 terms, ayan, ang effective charge ay umaabot ng 2.33% per day. So sobrang taas kumpara doon sa may kinaklaim nila na 0.4% per day. At dahil naglabas nga yung SEC ng pinaka-interest rate cap ng mga online lending na maximum 15% per month at 0.5% naman per day, kaya siguro nila inilalagay na 0.4% lang. Pero pag kinompute is hindi naman tugma. So ayan na nga yung pinili ko, yung 350 lang syempre. And ayan, kung makikita nyo, submission is processing na 549. And then 550 under review na ako. At same, 550 ay nag-send na agad dito sa my GCash ko yung SkyPay. So, ito yung ginagamit nila at buong 1,000 pesos. So, kayo, ano yung masasabi nyo dito? Okay pa rin ba sa inyo? Kung mabilisan lang at emergency, pwedeng-pwede sa inyo to. Lalo na kung meron kayong pambayad dun sa due date na pinakita sa inyo. At paano naman malaman kung paano nga siya bayaran? So, eto lang, i-click nyo lang yung bill sa may pinakaibaba. And then makikita nyo na dyan yung repayment amount lang kung magkano lang yung babayaran nyo para hindi kayo malito. At pag kinlik mo naman yung order dyan sa taas, makikita mo na dyan yung pinaka-borrowing history mo saka yung current loan mo sa kanila. So dito makikita mo din kung magkano yung babayaran mo lang doon sa due date na pinakita sa'yo dito. So medyo hindi na din mabigat sa may pagbabayad dahil hati-hati siya na 15 days. Compare naman sa iba na 7 days lang, tapos halos lahat dun sa may unang araw na yon, babayaran mo na yung pinakakabuuan din. Tapos yung next payment mo na after 4 months, after 5 months, tapos 20 pesos na lang. So para sa akin, medyo okay ako dito sa may Cashify pagka emergency use at buong matatanggap. So, syempre, nasa sa inyo pa din naman yung desisyon kung igagrab nyo ba yung offer dito or hindi. Basta always be a responsible borrower. Pag kayang bayaran, go. Pero, dito nga is another feedback. Heads up lang sa mga gustong magpatuloy ng pagloloan dito. May mga makukulit talagang agent na advance kang pagbabayarin. Wala pa naman ako dito nakita na nag-rant online na na-post na daw sila nung na-overdue sila. Pero syempre, wag na nating paabutin doon, lalo na kung maliit lang naman yung amount na inutang natin. So, ayun lang guys. Pagka may gusto pa kayong ipa-review na loan app or update sa mga loan application dati, comment down below at gagawin ko yan ng vlog para sa inyo. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!